Ayon na himong driving force para mapadayon ka. Hinoon, without na may complement o wala, padayon ra gihapon ka kay in due season mag-harvest naman kita sa atong ginatanong. Kaya kanindot ana kay we're doing it for the Lord man and not for anyone else. It's just a benefits nga atong gihatag kanila tungod sa grasya sa Ginoo nga gihatag kanato, no? Ikaw pat og kinalasan matod padre, preserve with passion, gugma ng passion nimo and purity. Yan pa sa 1 Timothy chapter 4 verse 12 to 16. Be diligent in these matters. Unsa dani? Give yourself wholly to them so that everyone may see your progress. Ingon pa rin, watch your life and doctrine closely. Preserve in them because if you do, you will save both yourselves and your hearers. No? So, muna itong makita nga preserve with passion and purity. Preserve na ito ni. No? Samot na nga, igsuon, hugaw kaya itong kinabuhi sa wala patay Kristo. Pero kabalo baga sa dihang nga giluwas ni Kristo dito sa krus, sa dihang atong gihatag ang atong pagtuo sa iyang anak, nga siya Dios ug siya nabanhaw gikan sa mga patay. Ingon pa sa Isaias, though ang imo daw sala sama sa batoy term ato, crimson di ba? Parang siya. Pero iya daw paputihan sama sa Crimson. Musa tong term ato snow. No, inana kaputi ug pasabot gibag-o ang imong kinabuhi sa dihang nadawat nato si Kristo sa atong kinabuhi. Unya kana nga time atod pa sa Philippians chapter 1 verse 6. I am confident of this very thing. Nga siya nga nagsugod ug maayo nako, iya gyung padayonon hangtod sa iyang mga adlaw. We are sanctified by Christ. No? And we will preserve that passion and that purity nga naa nga gihatag ni Kristo nato diri. Ingon siya, be diligent daw ana para makita sa uban ang imong progress o maghatagan og kaluwasan ang imong kaugalingon ug mga tanang mga maminaw. In 1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 27, mo sa Bible, run in such a way as to get the prize. Nga madawat nato ang kadaugan. And kaning race atong kinabuhi nga giapilan karon, lain-lain man tag ginalantaw, lain-lain tag ambition, lain-lain tag mga passion, lain-lain tag dalan. Pero kay mga anak na mata sa Ginoo gitagaan ta niya kaluwasan. One thing nga naa nato magtagbo ta sa malabot ng mga adlaw. It's heaven. Langit. Nga naa dito si Kristo nga naglingkod dito sa trono sa Dios, no? So mo na atong ginalantaw nga kadaugan, nya mo na gingon na Apostle Paul nga I count it meaningless. Katutanan nga unsa ko kaniadto, count it meaningless for Christ's sake. And I'm not telling this para mahunong ka. I'm not telling this nga di na lang ka mukuha sa imong higher education, dili na lang ka manrabaho, or dili na lang ka magbuhat sa mga butang nga kinahanglanon kada adlaw. I'm just telling this nga magpahinumdom nato in every aspect, every steps of the way, Christ must be magnified. He gets all the glory. Now, dili para sa ato, para na niya. Proverbs 13:4, the soul of the diligent is richly supplied. No? In Titus chapter 2 verse 7, show yourself in all respect to be a model of good works, sound doctrine, sa maayong mga kaneng words sa Ginoo sa gospel. In Hebrews chapter 12 verses 1 to 2, run with perseverance and fixing our eyes to Jesus. Kada lakaw nato si Kristo